ang mga barko ng Pilipinas handang-handa na sa West Philippine Sea. Dahil sa patuloy na pangharas ng China, ang Pilipinas dapat na nga bang lumaban? Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil sa patuloy na pangharas ng China sa Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, ay marami na nga po ang nagsasabi, lalo na ang mga senador, na dapat pang pabilisin ang modernization program ng AFP. Dapat nga raw po nadagdagan ang mga floating assets ng ating bansa na mga bago, moderno at malalakas. At habang hindi pa nga po bumibili ng mga bagong barko at malalakas na kagamitan ang Armed Forces of the Philippines, ay hinahanda na nga po ang mga barko na available sa ating bansa. Isa na nga po dyan mga idol, ang Del Pilar class patrol vessels ng Philippine Navy. Kamakailan lamang mga idol, ang mga barkong ito ay sumilalim sa mga upgrade na isinagawa ng Philippine Navy. Ilan nga po sa mga ginawang upgrade ng Philippine Navy ay ang pag-acquire ng subsystems mula sa US Foreign Military Financing gamit ang sarili nitong funding. Ang mga produkto at serbisyo nga pong ginawa sa mga barko ng ating bansa ay ang Hanwha Systems Naval Shield Baseline 2 Integrated Combat Management System, ELAC Sonar Hunter 2.0 Hull-Mounted Sonar, Elbit Elisra Aquamarine NS9300A Radar Electronic Support Measures, at integration para sa Philippine Navy source at existing na subsystems. Ang upgrade nga pong ginawa sa mga barkong ito mga idol ay nagkakahalaga ng mahigit sa 1.3 billion pesos. Ang naging winning proponent nga po sa proyekto upang i-upgrade ang mga barko ng Pilipinas ay ang Hanwha Systems ng South Korea. Ang acquisition mode dito mga idol ay limited source bidding, habang ang pondo naman ay mula sa BCDA income remittances. Ang proyekto nga pong pag-upgrade sa Del Pilar class patrol vessels ay sa ilalim ng Horizon 2 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Nitong nakarang taon lamang mga idol, nung ibinalita na ang German company na ELAC Sonar ay kinumpirma na kumpleto na ang Sea Acceptance Test para sa HAL 2.0 Hull-Mounted Sonar na in-install sa isa sa Del Pilar class frigates ng Philippine Navy. Haba ang dalawang barko pa sa Del Pilar class patrol vessels ay makakatanggap din ng ELEC Hunter 2.0 Hull-Mounted Sonar sa loob ng 12 buwan. Ang Hunter 2.0 mga idol ay i-integrate sa Hanwha Systems Naval Shield Integrated Combat Management System na in-install sa mga frigates na ito. Ang ELAC Hunter 2.0 mga idol ang ikatlo na hull-mounted sonar model na ino-operate ng Philippine Navy. Ito nga po ay matapos ang L3 Harris Model 9972 na makikita sa Ocercel class frigates. Gayun din nga po ang Raytheon ANSQS 58 na makikita naman sa Pohang class corvettes. Sa kasalukuyan mga idol ay inaantay pa nga po natin kung ang Philippine Navy ba ay aarmasan ng mga patrol frigates na ito ng anti-submarine torpedoes. Ang German's ELAC Sonar at ang British Torpedo Launcher Supplier System Engineering and Assessment ang nagsusupply ng torpedo launchers para sa Ocercel class frigates at sa paparating na HDC 3100 corvettes. Ang dalawang kumpanya nga pong ito mga idol ay parte ng Cohort PLC Group. Kaya't hindi nga po malabong mangyari mga idol na aarmasan din ang Del Pilar class patrol frigates na mga anti-submarine torpedoes sa hinaharap. Malaking tulong nga po ito mga idol, lalo pat ginagamit ang mga barkong ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang mga idol ay nakita natin ang patuloy na pangharas ng China sa ating bansa, kaya't hindi nga po ito dapat palagpasin. Dapat nga po maging alarma na ang Philippine Navy at buong AFP patungkol dito at hindi na ito hayaang pang sumiklab. Kaya't dapat nga pong pabilisin ng pamahalaan mga idol ang modernization program ng AFP at nang sa ganon ay makapag-acquire tayo ng mga moderno at malalakas na mga kagamitan, lalo-lalo na mga floating assets na gagamitin sa pagpapatrolya at pagsisecure sa ating mga teritoryo. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!